morning! Balik ko tayo! Oh. Ay, nako. Pagkatapos ng nakapipikong kapitan, buti na lang at yung guest natin ngayon welcome ho. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Di naman kayo napipikon, ano? May mga taga-Pasig ba dito? Wala. Walang taga-Pasig. Nakita nyo doon sa Barangay Pasig. Walang kakwenta-kwenta ang kapitan doon. Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Rason. Science and Technology. At atin hong titignan ngayon kung ano ang mga tinututukan dito dahil may bago po silang secretary. Ayan. At alam naman ninyo ang DOST o Department of Science and Technology, ito po ay maraming nasasakupan at marami hong mga pananagutan din. At alam naman natin kasama dyan ang pag-asa. Diba? Ang daming mga dapat na mabago dyan. Bigyan po natin ng pagkakataon ngayon na ang ating kalihim na maipakilala sa inyo ang kasalukuyan pong namumuno sa DOST. Let's welcome to the program DOST Secretary Fortunato Tanseco de la Peña. Sir, good morning po. Welcome, sir. Welcome. Have a seat, please. Yan. Sir, let's get it straight. Mukhang kayo ho ay talagang kwalipikado dito sa position na ito ng DOST. But ano ang tinitingnan ninyong biggest challenge ninyo ngayon na pag-take over ninyo from the previous administration? Actually po, ang unang-una kong gustong tuunan ng pansin, kung paano magagamit at a bigger scale yung mga resulta ng research and development na pinondohan ng gobyerno ng pagkarami-rami ng mga nagdaang panahon. Kasi sayang naman kung hindi siya magagamit. Marami dito ay pwedeng gamitin sa pamumuno ng ating ibang departamento katulad sa agrikultura, sa health, sa transportation. Kailangan lang siguro magka-cooperate kami ng maayos ngayon. So yung research and development po natin, marami kayo nakita bang nakatambak na kumbaga nag-research and then afterwards ay hindi naman napakinabangan? Kung baga sa napaka-limited ng utilization. May ibang katulad halimbawa ng mga bagong teknolohiya gamit ng mga irradiated karajinan para sa palay, para lumakas sila. Meron na nag-adapt na ilang municipalities pero gusto namin sana ma-adapt siya at a larger scale. Sir, sa mga hindi po nakakaalam, gaya namin mga ordinaryong mamamayan, ano ho ba? Kasi ang alam lang lagi, pag-asa DOST, yun ang mas matunog Pero ano ba ang iba pang mga nasa ilalim po ng Department of Science and Technology? Meron po kaming 7 Research and Development Institutes, isa sa metal, isa sa textile, isa sa food and nutrition, isa sa industrial technologies, isa sa advanced technologies na mostly electronics and communications. Meron kaming Nuclear Research Institute at meron kaming Forest Products Research and Development Institute. Bukod pa po doon sa mga service institutes like Pag-asa, yung PBOLCS, yung Science Education Institute, ang Philippine Science High School System, at saka Information Institute, at meron din kaming yung uma-assist sa mga inventors, yung Technology Application and Promotion Institute. Plus 3 research councils na siya namang nag-a-allocate ng pondo. Ang laki ng hawak-hawak. 11 po, oo. Ang laki ng hawak-hawak ninyo. 19 bago nahiwalay ang DICT. Pinag-aralan nyo na ho ba itong mga lahat ng ito? At meron ho ba kayo nakitang sana naiisip nyo dapat hindi na nasa ilalim ng DOST? So far po wala naman kasi kamukha ng ICT na kami naman nung araw pa sinusuportahan namin ang pag-create ng DICT. Matagal siyang hindi na-aksyonan at na-aksyonan lang nitong bago matapos yung nakaraang administrasyon. Suportado po namin yon ang paghiwalay ng DICT. Saan ho ba kayo dati, sir? Para sa kapakanan natin mga taga-subaybay. Ako po professor sa UP College of Engineering for 39 years. Wow, 39 years. And during that period, I was borrowed or seconded to DOST 3 times. Una, nung panahon pa ni President Marcos, sa planning ako. Sumunod ng panahon ni Cory, doon naman sa Technology Application Institute. Tapos kay President Arroyo, USEC na ako noon. Kay President Aquino, Noynoy, USEC pa rin. And then nag-retire po ako. Noong 2014, nung ako ay mag-65. So 2 years na po ako retired. Ngayon, siguro po at least kapalaran talaga, natawag ako ulit. At least hindi kayo bago dun sa nandiyan dyan. So alam na ninyo yung mga nakaraan. Alam ko po nasubaybayan ninyo.
Marami ho ba kayong nasayang na pera dyan na masasabi ninyong parang it went to naught? Sabihin na po natin, hindi naman siya exactly sayang kasi unang-una, yung pagre-research, nakaka-develop din ng manpower. Habang nagre-research kayo, nakaka-generate kayo ng better capability, nakaka-train kayo ng mga tao sa ilalim, nakikilala ang inyong mga research abroad. Kaya lang, ang nakakahinayang dyan, kuminsan yung hindi nagagamit talaga. Pero tama ho ba yung focus natin? Kasi parang pag sinabi natin hindi nagagamit, baka naman kasi mali yung ating tinutumbok. Kasi parang pag hindi mo nagamit, parang nag-research ka ng isang bagay na hindi naman that useful, parang sana may mas iba na tayong tinutukan. Well, yan ho isang area, dapat i-improve pa. Kasi ang inaano ko nga, dapat makita natin yung ating benefit cost na mali-derive kasi even the lawmakers are asking us that question. Ano yung benefit against cost? Yes. For some basic research, ang hirap i-justify yun. So we have to use other metrics like pag gumawa ka nitong basic research na to, ano yung future na pakinabang dyan na pwedeng ma-i-apply at saka halimbawa, ilang bang scholars ang pwede nating mapagraduate dyan na para naman sila magkaroon ng doctoral degrees under that research program o ilang publications o ilang patents ang pwede natin. Kasi yan ho, importante dahil ang pag-measure ng mga global indices nakadepende dyan. So, andun yung application at nandun din yung mga outputs like publications and patents. Pero ang pinakamahalaga yung mga kapwa natin kagobyerno, pag sinabi nilang let's go ahead with that research, sa umpisa, sana naman pag natapos, handa silang i-roll out. Gamitin naman. Dahil parang may nag-uulok din sa inyo. Opo. Na parang iba-ibang government kasi agencies. Kasama sila sa councils namin bago paspasyahan yun Kasama naman sila nagde-decide Kaya ang nakakahinayang lang kung yung tapos na, hindi pa itodo ang pag-roll out. Sana yun ang mangyayari ngayon. Kagaya ho nito ngayon, yung mga bagong yung nasa administrasyong Aquino, yung inumpisahan ninyo po na doon, I suppose naabutan nyo po yung mga bus na yung mahaba, dikit, magkakadikit. Road train. Road train ang tawag. Ano na ho nangyari doon? Yun po, napatunayan namang aandar. Ang problema po dito sa Metro Manila, ang hirap kumuha ng lane para doon. Bakit ho nyo pinag-aralan pa yun doon? Di ba parang pag-aralan natin to. Tapos, okay naman, naaandar, pero wala naman tayo paglalagyan. Di ba? Ayoko na pumanisi nung nakaraan. Pero hindi ho ba yun ay very logical? Na parang, sige, maganda yan, aandar, pero saan natin papandarin? At magagamit ba talaga? So ngayon, to make the most out of it, hinahanap namin na ibang mga syudad na willing mag-adapt. Kasi kung dito hindi kami makakakuha ng adapters, mahirap. Alangan namang ipilit namin ang sarili namin. Napakalaki ho ng ginastos doon sa di ba? Hindi naman ho siya nasayang kasi talaga namang malaki pa rin ang potentials dahil ang laki naman ng Pilipinas, hindi naman Maynila lang, although nandito yung pinakamalaking pwedeng makinabang. Pero ang definition ho kasi ng sayang, di ba? Pag hindi mo nagamit sa kaukulan. Kahit na ginamit mo sa iba, kung hindi siya nagamit sa kaukulan, sayang yun because it should have been used dun sa dapat niyang paggamitan. Kaya sayang ang buhay mo kung ginugol mo sa hindi tama. Nagugol mo rin. Pero kung hindi tama at hindi dun nakaukol, sayang. Agree. Ngayon kayo ba'y kulang sa budget o sobra kayo sa budget sa DOST kaya nagsasayang kayo? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Example natin, Secretary Fortunato Boy Tanseco de la Peña ng Department of Science and Technology o DOST. Kulang ba ang DOST po sa budget o sobra kayo sa budget kaya minsan parang hindi malaman kung saan dadalhin? Hindi naman ho sa hindi malaman kung saan dadalhin. Sabi ko nga ayoko nang manisin ng mga nakaraang pag-set ng priorities. Pero sa totoo,
kung titingnan niyo yung mga agencies na under sa amin, Opo. halimbawa yung mga research institutes na sinabi ko kanina, Opo. kulang po ang kanilang pondo para talagang ma-undertake yung kanilang mga research. Ngayon, hindi naman namin pwedeng ibigay sa kanila lahat ng pondo na kasi may sarili naman silang budget eh. Okay. Pero pwede namin silang bigyan ng grants. For support dun To support the other research that they are doing dahil nandyan din naman yung big network of institutions, the state universities, the other research institutes who are also depending on the grants from DOST. So, kumbaga, kulang in a way dahil hindi namin matulungan yung sarili namin, Yes. but we have to also process, dahil marami naman deserving din doon sa mga proposals from outside. Ang gusto ko lang makorek ngayon, medyo ma-distribute sana yung research and development money sa institutions outside of the usual centers, kasi po karamihan ng mga research money nandun sa mga well-established universities na sa totoo lang sila naman talaga ang merong capability. Okay. Ngayon, but we are trying to look at ways so that the universities, for example, in the regions can have a bigger share. Kaya ako nung umpisa pa lang, naglibot na ako to check kung alin ang pwede ditong bigyan ng mas marami. Dahil sila ho ang mas nakakaalam kung ano needs nila sa regions at kung ano yung potentials. And we will be shifting resources to the regions. Well, considering that we have a hands-on president, nakita niyo yung, kumbaga, parang eagerness niya sa maraming mga pagbabago. Ano hong marching order sa inyo ng presidente na gusto niya matutukan po ninyo agad at magawa agad at binigyan kayo ng timeline na sa susunod na zona ko, Secretary, dapat meron ka ng development? Totoo ho, wala pa. Okay. Ako'y nagre-rely lang sa kanyang mga pronouncements na unang-una gusto niyang bigyan ng pansin ng edukasyon, ang agrikultura, ang health, ang industry at saka ang transportation. At nandyan yung kanyang pronouncement na gusto niyang maging even ang development ng mga regions or more hasten development of the regions. Kitang-kita naman po natin, tingnan lang ninyo yung per capita income sa bawat region, napakalaki ng disparity. At gusto niya maramdaman talaga ng tao yung serbisyo. So sabi ko, siguro meron mga serbisyo tayo na hindi na natin dapat isipin kung ano yung ibabayad dahil may mga komunidad talaga na ala naman silang pambabayad. Bigay mo na kung ano yung pwede ibigay. Kaya itong recent pronouncement niya na sabi niya, tulungan natin yung mga Muslim communities dahil ang daming batang malnourished. Sabi ko, sige ho, tutulong kami dahil may mga na-develop kaming complementary products for malnourished children. Siguro, ngayon nga lang, siguro ipapahalal namin yun dahil hindi pa siya halal. But these are the things that, I volunteered to make a cabinet presentation on September 5 para ako maging aware naman ng presidente kung ano yung mga ginagawa na ninyo. Opo. May mga ibang lugar na kagaya ho ng Pag-asa. Isa sa mga nagiging problema natin dati dyan, yung mga forecasters natin, yung mga weather specialists natin, medyo madaling mapirata for the reason na kulang ng sweldo. Kumusta na ho ngayon sila? Wala ba kayong mga tinanggal? Ito ho ang nakakatuwa. Unang araw pa lang i-announce na ako'y appointed, may dalawa ng nasa abroad na sabi, pwede pa ba kami bumalik? Okay. Ang hirap ho, hindi naman ganun kadali kung may nakapwesto na doon sa mga inalisan nilang Alright. lugar. Pero isang indication po yun na mukhang hindi lang naman pera ang dahilan ng pag-alis nila. At ang isa pa, sabi ko, yung mga problema dyan sa kung may umaalis, yan naman ganun din naman ang experience namin sa ibang research institutes namin. Yes, kasi pagka scientist, medyo ibang value niyan di ba? So sabi ko, ang gawin na lang natin, let's produce more. Ibig sabihin, halimbawa sa Pag-asa, sabi ko kahit wala pa kayong mga item na reservado, let's keep on training new people kasi nagte-train sila dyan Yes. Kahit hindi ma-employ agad yan into permanent positions, we will keep them kahit na in a contractual capacity para hindi tayo nauubusan. Kasi kami ho, kahit yung aming weather reporter, pinapatrain din po namin dahil gusto namin pag nag-report yung weather reporter namin, talagang may alam siya. Nung kasalukuyan ng lakas na ulan itong nakaraang Huwebes at Biyernes, punta ako ng punta ron. May mga nagte-train na foreigner. Well, of course, these are coming from the less developed countries, dyan sa South Pacific, sa bandang South Asia. But I can see that they recognize the
quality of training that they get from Pag-asa. So sabi ko, siguro dapat may retain tayo ng pool na kumbaga hindi tayo maubusan. Pero may mga gusto mong bumalik. Wala ba ho kayong mga tinanggal? Wala po. Wala. So, lahat po ng mga nandyan dati, except yung pinalitan yung secretary, ay nasa dati pa rin po nilang posisyon. Opo. Pero so, kailangan po silang sumunod sa mga patakaran katulad nung requirement na okay, nandiyan ka, acting capacity, pero kailangan magpursige kang maging seso. Kung ikaw ay nasa mataas na posisyon. Dapat civil service, yung career executive service if you are at a certain level. So ngayon ho ba ay meron kayong open recruitment sa iba-ibang mga positions? Meron ba mga vacant positions na dapat Meron pong vacant positions pero mostly because of retirement. So kamukha po nung director namin sa National Capital Region, nag-retire. Yung pong directorship sa Region 11 kasi nga ipinromote ko, ni-recommend ko as undersecretary, so mababakante yung director position. And there are some positions na vacant na nandinatnan ko na kailangang mag-search for May mga equipment ho ba kayong idadagdag? Dahil siyempre ang titingnan muna ninyo kang isa dyan kagad ano ba dinatnan ko? Ano ba yung inventaryo nito? Ano ba yung dapat kong well, umpisahan natin sa Pag-asa. Kasi maswerte kami at na-approve nung bago matapos ang December ang 2015 yung Modernization Act. Pinakamalaking component po nun facilities upgrading. So kung titingnan niyo yung budget ng Pag-asa nung 2016 compared to 2017, ang ipoprocure namin equipment to modernize is 500% increase than the previous year. 5 times more. So ito na ho yung ibibili ng mga bagong radar at saka yung pagbili ng mga upgrading para sa improved long-range forecasting. Then we have some equipment that we will need para yung remote sensing magawa ng hindi masyadong expensive manner. So medyo bibili na kami ng mga drones na magagamit. Otherwise kasi puro eroplano ang mahal-mahal noon. Ngayon, doon naman sa mga agencies namin, lalo sa regions, I think we need to capacitate them kasi maraming regions ang fast-growing. Hindi naman pwedeng parating dito sa Manila dadalhin yung mga although meron kami nung tinatawag na One Lab program na kung ikaw may ipapatest sa Cagayan de Oro, kahit wala silang facility sa Cagayan de Oro, tatanggapin nila at kami na ang bahalang magpadala kung saan. At doon mo na rin i-claim sa Cagayan de Oro. Hindi na namin ituturo-turo yung kliyente. And then there are some facilities po na kailangan, sabi ko, at least meron sa Visayas at meron sa Mindanao. Kung hindi naman pwedeng ilagay sa region. So, facilities upgrading will be an important component of this administration's. So, yun hong procurement po natin yan will happen in the first year or... Yung pong Pag-asa mangyayari na agad sa 2017. Okay. But the others nakalinya pa lang. Kumusta ho ang fee box natin? Kasi isa ho sa mga ngayon ay kumbaga tinitignan ng mga tao, lalo na itong sinasabi nilang Big Ten, yung pagbabantay niyang mga natin, yung lindol, etc. Kumusta ho ang development dyan? Well, ako po, ang masasabi ko, ang PBOLCS isang very well-run institute. Kung pumunta kayo doon, makikita ninyo yung facilities nila, talagang medyo upgraded na, maayos. They have continuing training then for young people na parang on the job. And then, ang kanilang concern ngayon is really yung readiness of people. Kasi yung earthquake naman talaga hindi mo mapipredict Yes. So we can only do so much, you can predict to a certain extent yung mga landslides or but yung earthquake hindi. So it's really the preparedness of people that we are paying attention to. So kung makikita niyo yung activities ng PBOLCS ngayon, ang daming more on information dissemination, yung ultimo yung maliliit na mga pampleto na gano'n na kailangan makita ng mga teacher, yung So yun, okay po ang PBOLCS at maayos naman. Si Director Solidum po pa rin. Hindi naman nyo papalitan? Ay, hindi po. Napakagaling po. So, ano ho ang mga bad practices
na babaguhin ninyo? Kasi siyempre, pagdating po ninyo dyan, you assess kung ano yung, ano bang somehow dapat na pagbabago, you improve. Isa po yung, hindi ko alam kung kami lang ang may ganung problema, pero medyo may kabagalan po ang procurement process. So kahit minsan may medyo matagal yung kasi dadaan ka sa lahat ng procurement mga bidding, etc. yung mga ganyan. Kung minsan magpe-fail pa sa unang bidding, magpe-fail pa sa pangalawang bidding. Meron kaming isang, ewan kung paano natin mareremedyohan yon. May mga equipment kasi na used for research na pagka tinignan mo yung presyo sa abroad, ganun lang. Halimbawa kung sawmill, halimbawa mas mababa. $10,000, sabihin mo, kung bakit pagka nag-procure ka sa Pilipinas, kung minsan as much as 3 times ang cost. Marami yung kasi pumapatong. Maraming pumapatong. Kaso, yun ang makukuha mo dito. Kasi pag nag-advertise ka naman for bidding, yun ang mga magbibid. Sabi nga ng iba kong kasama, sir, buti pa pumunta na ako sa Hong Kong, doon na lang ako bibili. Kahit magkagasta ako, mas mura. Kahit na ibiyahin niya pa. Pero ewan ko kung pwedeng gawin yun under the, titingnan namin. So, yung sa procurement. So, maraming kumikita siguro doon sa gano'n. Sana kung Pilipino naman sana kumikita. Baka hindi. Pero ang problema, iba ang kumikita yung mga bulsa lang ng mga... as much as possible, we just follow the procurement procedure. Pero wala na kaming magagawa kung sino yung magbibid. But do you also smell some corruption po dito sa DOST? Alam mo po, sabi ko nga sa inyo, 18 taon akong pabalik-balik dyan. So, kilala nyo na yung mga corrupt? Siguro nag-retire na. Pero, wala na ho natira. Siguro, ito yung agency na medyo mataas ang, tawag dito? Integridad. Integrity. May mangilan-ngilan kasi po, andyan yung peer, kasi, karamihan matino. Kung ikaw hindi, maiiba ka. Ibang species. Maobserbahan ka. So, ngayon sa ganitong situation. At saka po, wala kaming masyadong regulatory activities. Alam po ninyo, pag ang agency may regulatory activities, kung minsan medyo prone to... dahil doon pahihigpitin, pahihirapin. Para, mahirap ito. Mahirap yan. Gusto mong dumali. Yung mga ganon. Madali lang yan. May paraan naman para dumali yan. Ngayon, may mga scholarship grants po kayong binibigay. Opo. Ang scholarship po namin, yun nga, magsisimula sa high school doon sa Philippine Science High School System. Okay. Amin po yan Hindi po under DepEd yan okay. And then we have the BS scholarships, Bachelor of Science. At any one time, we have around 10,000 scholars nationwide. And then, ang dinagdagan ho namin ngayon yung para sa mga Master of Science at PhD. Kasi unfortunately, we are a laggard with respect to the number of people with advanced degrees. So, isa po kasi indicator yan Isang indicator. Yes. So, yun pong igina-graduate ng Vietnam, hindi ko lang alam kung anong quality, pero yung gina-graduate nilang nasa level ng MS at PhD, nandun po sa maybe 5 to 6 times more than our rate. Paano po ang nag-a-apply dyan ngayon sa inyo? Ang ginagawa po namin, meron kaming network of institutions na alam naming mataas ang kapasidad. Ngayon, yung mga bata, doon na nag-a-apply diretso. So kung sila itinanggap doon at it is within the quota, kasi parang dinidistribute din namin So ito UP o ito 100 o ito Ateneo 100, UST 100, ganun. So the university works within their quota. Kung kulang at may sobra sa iba, then we shift. Pero wala po ba tayo pang isang pinakamasasabing sentro ng facility ng science kasi alam natin abroad meron sila isang mga malaking facility, andyan lang research and development talaga concentrated at nakabuo sila dyan. Wala po tayong ganung concentration. Because we have science and technology communities na naka-distribute. Mainly, andito po sa Diliman yung isang community, nandyan yung nuclear, nandyan yung advanced science technology, nandyan yung Pag-asa, PBOLCS, nandyan din yung
yung lahat na may kinalaman sa ICT. So they're all in Diliman. Then when you go to Bicutan, all the industry-related facilities are there. Metals, textiles, food, etc. And then Los Baños is another community. So where we have facilities. So Manila pa pala. Because although we do not own this, these are the health science communities. Mainly UP and then the neighboring universities. Ano bang major discovery pwede natin ipagmalaki when it comes to medicine? Sa medicine po, ang O iwan po tayo ng gusto talaga? hindi naman, well, limited kumbaga sa kwan. Even in the research funding scheme natin, pinili lang natin yung areas na sa tingin natin medyo meron tayong kakayahan or shall we say, medyo ahead ng konti. Ano? Okay. So, yung pong drug discovery and development, kung pag-uusapan kasi yung mga plant, yung flora and fauna sources, ang Philippines kasi ang isa sa may pinakamataas na biodiversity. Correct. Pangatlo po tayo sa mundo. Ano? So, at pangalawa, yung traditional medicine, alam na po ng mga ninuno natin eh. Kasi hindi naman yan isasalin-salin sa mga henerasyon kung hindi talagang may pruweba. So, ang kailangan lang doon, i-standardize natin ang paggamit. Yung bang hindi na kailangan maglaga, hindi na kailangan magdikdik. You know? So, kung pwede, magawa na siyang tableta, magawa na siyang syrup. Kamukha nung nangyayari sa Lagundi. One of the more successful technology transfers that we had. And then the other path is pwede ka rin makadiscover ng active chemical ingredients dyan sa mga halaman na yan. But it seems po na hindi tayo mas malaking suporta doon. Ang tingin po ko po kasi, ang naobserbahan ko, parang nagdidepende tayo sa ilang institusyon lang. Oo, halimbawa, yung mga clinical trials, mostly sa UP, PGH ginagawa. Kaya ang sabi ko, baka naman pwedeng i-develop na rin ang capability sa ibang medical facilities na mag-clinical trials sila. So, I think nag-uumpisa na, parang sa St. Luke's yata meron ng mga clinical trials na ginagawa. And yung iba pang mga aspeto, like yung mga initial screening at saka yung pag-determine ng mga toxicity and other factors, mas marami na ngayong gumagawa. Diyan po sa aming drug discovery program, meron na kaming 8 universities outside of Metro Manila na involved doon sa aming Tuklas Lunas program. May kanya-kanya silang set of plants na inaaral. Pero sabi ko, dapat siguro dagdagan pa natin. Kasi hindi pwede tayong magasakwan single pile. Yes. Kailangan 2 piles man lang or Nakakakuha po ba ng mga grants mula sa DOST, yung mga private institutions na halimbawa? Pwede po. Pwede sila mag-apply. Well, may mga dinidiscover sila. No? So, pero mostly, we are biased kami towards academic institutions. So Ateneo, for example, is a private university. St. Luke's, we give some grants to their medical school. And iba pa, UST is a big participant in our network. Ano ba yung Diwata program? Yan po yung microsatellite. May fairy tale doon. Ano po? Actually po, previous administration na nag-initiate niyan. Nung una, ako'y parang question mark din sa isip ko yan. Pero may mga magic wand ba yan? Habang inaaral ko, nakikita ko naman kung ano yung kagandahan. Paliwanag nyo nga ako sa amin kasi para makita din namin ang kagandahan. Yun po kasing microsatellite, kaya tinawag ng micro, maliit lang. Yes. Ngayon, wala tayong capability noon to produce our own microsatellite. Okay. So, bibili natin yan? Hindi po. Tayo ay tinulungan ng Tohoku University sa Japan under an agreement na kung saan tayo ay magpapadala doon ng mga scholars, around 8. Habang tinuturuan sila, nagma-master sila doon, nagpi-PhD, itinatransfer na yung know-how on how to produce our own microsatellite. So yung pong lumipad na microsatellite noong March, gawa na ng Pilipino yun. With the help of Hindi pa naman bumabagsak? Hindi pa po. Yan po hanggang ilang pong taon pa yung iikot.
At yun, nakakakuha na sila ng mga images. Kaya yung mga na-publish sa dyaryo, So may nakukuha naman ho. meron. Oo, meron. okay. Oo. So gawang Pilipino ho yun. Gawang Pilipino yan. Kaya sabi ko, ito pala yung justification. Although ang tanong sa isip ko, para saan ito? Where will this lead to? Kasi meron naman ho talagang pinagkukuhanan na tayo dati pa. Meron. Kasi maraming satellite na Yes, ikot, and sufficient naman you po yung... can receive information from different Yes. satellites in orbit. But this one is within our control. Kaya lang, redundant na din ho siya the things that we get also. Hindi po. Yung gusto nating mabigyan ng emphasis na lugar, Pwede. pwede. Pero microsatellite po siya Oo. na giant ang gastos. Ganun ba? Parang ganun. Wala naman kasi satellite na micro ang gastos. Pero justified ho ba sa tingin niyo yung ginastos natin doon? Ang tingin ko po, kung magkakaroon ng space agency, justified na. Pero kung wala naman, wala namang sasapon yan on a permanent basis, Oo. parang mahirap. But are we inclined to have that agency I po? think kaya nga ibinibring up ko sa higher decision makers and the lawmakers, we will give you the facts, pero kayo na yung So there is a need po to have this space agency para ma-maximize yung gamit ng Diwata. Oo, at mag-advance pa tayo in that area. Mas Ano ho kasi dyan, ewan ko kung may kasamang yabang, hindi po pwedeng meron na yung Malaysia at Thailand at Vietnam, wala ang Pilipinas. Di ba? Parang formang gano'n. Parang kailangan pag meron na ABS, meron GMA. Opo. Kaya kami meron na rin. Gano'n, mga gano'n. Di ba? Parang gano'n. May kasama na pong yabang. So parang marketing lang strategy na parang ganito kalakas kayo, kami meron din. Parang gano'n. Hindi naman ho yun ang main reason, but I think kasama na yun. That's part of it. But ang kagaya nga ho nung inyong pinaplano, for you to be able to maximize the use of dapat it. ho, may isang agency in charge of that. Hindi naman namin gustong angkinin kung sa amin ilalagay yan, but there should be one. Pero paano, what will it take po to have that? Would that need a legislation? Yes. So binibring up na namin sa mga hearings para sila na yung magano. We can provide them the basic draft if they want. Parang sasabihin nyo, or else. Parang, Parang ano kakahinat na nito? so parang tapos ho yun, may gastos pa rin tayo. Siyempre. Dahil parang hindi naman ho natapos yung one-time expense lang. Di ba? So continuous. Magkano ho ginagastos natin doon monthly? Hindi ko po kabisado. Pero yung unang expense dyan umabot ng, kung di ako nagkakamali, lahat-lahat umabot ng 800 million. 800 million. Ooh. Just to do everything. Ngayon po, And to maintain that, mas maliit na po. yearly po, but it will take millions pa rin, di ba? Oo, mga 40 million siguro at least a year. A year. Oo. Which Parang parang... i-maintain mo lang. Pero kung, pag nag-expire na yung pag-orbit niyan, dapat meron ka na ng bagong... pero pag ma-maintain po nun, let's say 40 million, wala ka ang pakinabang mo, wala namang kalahating milyon, gano'n. Hindi po. Hindi natin masabi kung Hindi mo value ng pakinabang. Kasi po, hindi naman kami gumagamit lang yan. Andiyan po ang DA, nandiyan po ang DENR, nandiyan po ang... alam mo na. Pero may pagka-security. Opo. Pero kinu-quantify nyo din po yan, hindi po ba? Actually, mahirap. Mahirap. Kasi for you to be able to say na kailangan natin pang i-expand yung paggamit natin dito. We can only tell them the implications if we have and the implications if we don't have. Okay. Pagdating sa mga inventor natin, totoo bang pananaw ng DOST maraming mga inventor na may toyo? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programa Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosal. Kasama po natin Secretary Fortunato Boy Tanseco de la Peña ng Department of Science and Technology o DOST. Totoo bang pananaw ng DOST sa maraming mga inventor na Pilipino may toyo? Ganito po yan. Ang mga inventor po ay gifted.
parang special. child. Parang sabi ko na, pupuntahan nyo. Special child, ganun. Pero klase-klase po din eh. Meron namang inventor talaga na yung down to earth. Ika nga, their feet are on the ground and and yan po yung mga nag-succeed sa mga tinulungan namin. Bibigyan ko kayo ng material mamaya. Siguro pwede yung pastime na basahin. Oo nga po. Pero meron ho talagang nasa extremes. Yung talagang ipipilit nila. Saan mas marami? Mas marami ba matino? Mas marami yung Mas method? marami naman po yung medyo matino. medyo. Pero is that the reason, sir, bakit po hindi masyadong suportado ang mga inventor na Pilipino? Ganito po kasi yung proseso eh. Kaya hindi sila lahat pwedeng ma-entertain. Ang una po naming sinasuggest sa kanila, kuha muna nila ng protection ang kanilang intellectual property bago namin pagbusisiin. Kasi pag binusisi namin yan, siyempre, na yan, disclosed na. Ngayon, unang-una, may mga inventor po na walang tiwala sa intellectual property protection system natin. Okay. So parang alam nila na may nagmamanipulate doon. Pero palagay ko naman po hindi na totoo yun. Alright. Pangalawa, pagka yun meron ng protection, bubusisiin na namin yung technical feasibility. But hindi ba nyo sila pwede rin tulungan doon sa pagkakaroon nila ng protection with their invention? Meron po kaming programa. Okay. Na tutulungan namin kayo. Kahit ano pa yan, bahala na yung Intellectual Property Office na mag-determine kung bago yan o hindi. Kaya ayaw naman nila i-submit. Ganun. Yung iba. Yung iba. Meron naman. So one of the major problems po is yung intellectual property rights. Yung bang mapabilisan na sila na mismo ang mag-voluntaryo na ikuha ng intellectual property at tutulungan namin sila. Kasi konti lang naman ho ang binabayaran dyan, hindi naman ganun kalaki. Patent nila. Oo. Pangalawa, yun yung technical feasibility. So syempre, siguro kung babalikan natin yung panahon ni Mr. Dingle na parang napakaganda ng invention niya pero ayaw naman niyang ipakita kung ano yung nasa black box, paano naman namin ma-analyze yung kung tama o hindi. At kami naman, nagre-rely din sa aming network ng scientists and researchers to determine yung kanyang kung talagang may technical basis. Kung pumasa po doon, then we go into the market assessment. Okay. At actually dyan, yung mga kapwa inventor din nila nakakatulong to determine kung yan may market o hindi. And after that, doon pa lang kung pumasa na doon sa stage na yon, then we can help them in prototyping. We can help them in the pilot production. Ibig sabihin, enough numbers to test it in the market. And then we can help them in yun ang initial venture financing para makapag-umpisa sila. And then pagka yan nakitang magandang response ng market, then we go full blast in promoting the invention. Well, dito sa research and development kasi may mga tao tayo no? Opo. Meron kayong mga kinukuha. Wala ho ba kayong isang department na kinukuha naman ninyo puro mga inventor na ang tatrabahoin mo lang, sige, mag-imbento ka na mag-imbento kung anong gusto naming imbentohin mo. Wag lang inventong storya na si Secretary mayroong in a way parang yan ang isang shift siguro na dapat gawin. Well, hindi naman natin sasabing i-hire inventor. Sabihin na nating people with the technical competence and the innovative capacity. Dahil nung dati, parang ang usual process, ito yung mga researchers, they will propose projects. And then we will see if it's okay, papasa. Ngayon sa tingin ko, although naumpisahan ito nung panahon ni Secretary Montero, yung eto gusto namin, gumawa kayo ng proposal. So, pwedeng makatulong po mga inventors doon, hindi ba? Sila yung, sige, ito yung gusto namin. Kaysa yung kung ano pinagkakaabalahan ninyo, ito ang pagtingnan ninyo kung paano nyo magagawa. Dahil total inventors naman kayo. Yung tinatawag na invest na supply push, demand pull. So, ito ba ay meron kayo ngayon ditong inclination to tap the inventors natin po? The community itself, including the inventors. Kasi hindi ko matawag na inventors yung ibang nasa universities, pero actually nag-i-invent din sila. Noon hindi pa kayo secretary ng DOST, inombudsman na kayo ng mga inventor. Hindi ko kaya kayo ma-ombudsman din ngayon?
Kasi ho naman, malapit na ako mag-70, hindi na ako makukulong. Pero bakit ho ba kayo in-ombudsman? Kasi po noon hati ang Inventor Society. Ba't ngayon ho ba hindi na? Sabi nila hindi na. Pero mukhang Ngayon, ganun pa rin. noon, naghati sila. Hindi mo malaman kung sino ang tunay. So, pagka nag-appoint na isang member sa committee, yun naman ang magdedemanda sa akin yung kabila. So, hindi po ako nag-appoint ng kahit isa. Kaya pareho sila nagdemanda. Hindi po yung isa lang. Siya lang. Akala ko parehong Ang mahirap lang ho, 2 beses ako dinimanda. Nung ma-drop nung una, Okay. inulit pa nung... Inulit pa. oo. Pero di-drop ngayon po, naman okay na naman po. Na-drop na uli. Ala na po, oo. So, panibago na aabangan nyo ho ngayon. Pagdating ho sa sektor ng agriculture, alam natin, ang iba't ibang mga research na ginagawa din naman dito, di ba, ay nag-under din po ng DOST. Yeah. Paano po ang inyong tanggap doon sa mga GMO? Ang GMO ho kasi... Do you welcome that, sir? Hindi, our attitude, which is actually embodied in 2 executive orders from 2 presidents, from Cory to GMA, we are open to scientific advancement. Yes. Okay? And open to the use of science to address concerns, problems, and to come up with innovations. So in general, ganyan din ho ang policy sa ibang bansa, except for some very conservative countries. Ngayon, ang atin lamang sinasabi dyan, kumbaga sa Kwan, wala tayong preconceived bias. Pwede kayong gumawa ng experiment dyan, but under certain regulated conditions. Okay? So, meron naman po kasing Convention on Biodiversity at yung tinatawag na Cartagena Protocol, nakalista doon kung ano ang dapat gawin ng isang bansa bago i-allow ang isang experiment involving genetic modification. So ngayon po ba may mga accepted tayo na genetically modified? yung pong corn natin. Okay. Na ginagamit sa feeds, genetically modified na yan. Alright. So, wala ho bang ngayong nakikitang mga side effects ito? Wala po namang reported. Ang katwiran po namin dyan, any technology has its own risks. May advantage at may disadvantage. Sabihin na po natin, ang hindi ko makakalimutan diyang comment nanggaling kay Kawi ni Monsod noon. Okay. Na siya po ang nag-report nung Human Development Report noong 2001 nung bagong pasok ako undersecretary. So, nag-speech siya napunta doon ang usapan. Sabi niya, eto article sa Time Magazine yun, dala-dala niya. Wala pang namatay because of GMO. Pero milyon na namatay dahil sa gutom. So, ang parang sinasabi niya, lahat naman na yun may risk Pero kung if you are addressing certain problems at makakatulong yun, why not? Ngayon, ang sistema ho natin dyan, 5 departments ang involved sa regulation. DOST po para sa mga laboratory trials. DA para sa field trials at commercialization. At i-assess muna ng DENR kung ano impact sa environment. At saka ng Department of Health kung ano impact sa health. Tapos, ang DILG involved din po sa regulation dahil kung saan gagawin yung experiment or field test, kailangan alam ng publiko. Ano po ang ating hindi tinatanggap ngayon na nakasama dun sa mga genetically modified? Yung hindi acceptable sa atin, meron ho bang mga... Kasi minsan yung GMOs ay hindi lang naman dito sa atin, yung iba nanggagaling sa ibang bansa na ipinapasok sa atin. Alin ho sa atin dito yung hindi acceptable na maaaring inilulusot? Hindi ko po alam. So far, wala pa po sa study din po natin itong mga ganito. But we are open to this para po magamit pa Kasi rin. We have already gone in from plants to animal, when we say animal, insekto. Tinitingnan na natin kung pwedeng gamitan ng GMO ang mga insekto dahil naman sa kanilang epekto sa disease at saka sa mga pest bilang pest. So kung merong magagawa dyan, in the future, baka magkaroon ng experiments involving insects. Ano pong pinakamalaki ngayon na i-contribute ng DOST sa agriculture
Sa agriculture po, yung ngayon, yung aming pinopromote ay yung kung paano palalakasin ng palay. Kasi po, ang palay ang isang pinaka-prone sa mga climate changes. Madaling masira. Madaling masira, whether tumagal ang tagtuyot o tumagal ang tag-ulan o lumakas ang hangin, mawala ng tubig. Ang palay po ang isang ang nakitang solusyon diyan by our scientists, bukod sa fertilizer at kung kailangan man ng pesticide, ay bigyan ng food supplement ang palay. So meaning to say, hindi po siya fertilizer, hindi siya pesticide, food supplement. Ini-spray po yan. Ngayon, ano po ang source? Yung carrageenan natin, which is abundant in the Philippines, just irradiate carrageenan and then convert it into some liquid that can be sprayed. Ang nakita pong improvement sa yield umaabot sa 60%. meaning to say, sir, hindi siya basta masisira ng ulan. Mas tumitibay. Hindi siya madaling masira ng sobrang init. Opo. Kahit malubog sa baha, buhay pa rin. Mainly yung resistance sa tubig. Oo. Okay. Ang kagandahan lang, yung yield ay tumataas. Oo. Pag nag-survive siya, yung kanyang bunga ay mas marami. Sa inyong panunungkulan ngayon, ano po ang nakikita ninyong pinaka-mabigat na haharapin ninyong hurdle para mai-push ninyo yung gusto ninyo at nasa isip ninyo na maging pagbabago dahil changes come? Well, yung pong sinasabi kong cooperation din ng mga line agencies na kasama din naman natin sa gobyerno, na parang pick upin nila kung talagang maganda yung outcome, tulungan kaming mag-roll out. Kasi parang hindi lang iilan ang nakikinabang. Kung makikita natin na pinakikinabangan doon sa isang lugar, sana ibuhusan na ng resources para makinabang din yung ibang, hindi lang itong magsasaka na to, kundi kung pwede lahat na. Hindi lang naman palay ang ating pinag-uusapan. Yes. Andyan yung abakana, andyan yung saging, iba't iba pa. And then, ang isa ko kong nakikitang issue dyan, yung kung paano natin din makukumbinsi ang ating, DBM na medyo ponduhan yung facilities. Kasi yung hindi lang yung research itself, kundi yung facilities to render services. Hindi pa po ba kayo nakapag-start mag-lobby doon sa mga, let's say, mga ibang secretaries? Umpisa na po. At ang kainaman naman, kamukha ni Secretary Piñol, siya na mismo lumapit. Okay. Para makipag-collaborate sa inyo. Maganda naman ang development. So, sa tingin nyo, kanino secretary kayo magkakaproblema? Wala naman po. Wala naman po. Yung pong health, modelo namin yun . Kasi ang health, pati pera nila sa research, binibigay na sa amin. Kami na pinababahala. So, good terms naman kayo. No? Opo. Minsan ko kasi ganun, pag nagpagkaaway yung dalawang secretary, wala naman kayong kaaway na secretary. Wala naman po. at least mas magiging magandang sa ganito pong stage, ayoko nang magkaroon ng kaaway. Oo naman. Hindi mawawala naman ng magagalit sa inyo. Bahala na sila. Kaysa pasakitin yung puso ninyo doon. Opo. We wish you good luck and welcome ulit sa panibagong yugto ng inyong paglilingkod sa sambayanan dahil you've been there in and out, ngayon you will be in again, and we're looking forward to seeing more of you, sir. Sana po wag akong mapipikon. Ay, maraming salamat po. I'm sure you will not be. Secretary Fortunato Boy de la Peña ng Department of Science and Technology, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Panahon pang basahin.